Tanilla, magkano? Huwag ka magsinungaling dito. Tumas nga kayo, tumayo kayo, magkano kayo? Basic salary ko po is 10,598.98. So, ibig sabihin sinungaling to? Yes po. Yes po. Eh, sinungaling ka pala. Yes, sir. Salvosa. 15,500 po. 15,537 years. 37 years. Yung kanyang basic pay. Ang sabi po sa akin ng ng GCJ, dinidribble daw po ng pagkor. Magkano sweldo ng board? Isang member, magbigay ka ng example. Variable po yung amount. Magkano yung average? I think yung last ko pong recall baka a little above 1 million lang po. Oh, tangina. Ay, bullshit. Yung nasuka dyan sa sari-sari store at nakita ng padrino, halika rito, pasok ka sa pagkor. Pinasok, and yet tatanggap ng 208,000 samantalang ito, sila 10, 27 years, 12 years below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? Kayo dyan sa board, ang nagde-decide pala. Especially po sa honorable senators and congressman natin. Una po, yung huling-huling statement po niya na sinabi na lahat daw po ng nag-apply in-absorb. Just to let you know po, ako po ang unang-unang nag-apply sa CF New Host po. And as of now po, nakapasa po ako sa first interview, pero yung second interview po, hindi na po ako nabalikan. Marami na pong na-absorb, pero hindi pa po ako nababalikan ng New Host. Ilan po yung hindi na-absorb, Mr. Samson? Sir, sa 938 po na nag-apply po, sa 938 po na tinanggal po nila, hindi po nila na-meet yung requirement po na mag-absorb ng 50%. And take note po, 50% lang. opo, ang nilagay po nila sa provisionary license po kasi is 50%. So, New Coast is required to absorb 50% of the employees po who are existing na nagtatrabaho po sa New Coast, Pagcor New Coast. Ngayon po, hindi po nila na-meet yun. Kasi po, hindi naman po, una po, hindi po kami in-absorb. Ano po natin, himayin po natin para mas maganda. Ang ginawa po kasi ng New Coast management is pinag-apply po nila kami imbis na in-absorb po nila kami. Magkaiba po kasi yun. So ang nakalagay po sa PL is to absorb the employees. Ang ginawa po nila is pinag-apply kami. Okay. So therefore, Mr. Salvosa, ang gusto ko mangyari dito, lahat, 100, not 50%, lahat ng mga empleyado sa Pagcor na dapat ma-absorb nitong casino na nag-privatize na at binento niya na sa private, maliban na lang of course dun sa mga empleyado na may mga problema. Okay? May mga administrative problem. Pero kung wala, dapat they all should be absorbed. Wala na application, dapat automatic na. Mr. Chair. Kaya po may application yan kasi may tatlong option na ibinigay doon sa empleyado. So we wouldn't know kung ano ang gusto nila doon sa tatlong option. Yung tatlong option po kasi is mag-apply sila sa bagong operator, mag-apply ulit or magpa-placement doon sa mga natitirang position sa Pagcor, or magtumanggap ng retirement or redundancy. So kung hindi ho sila positively pipili noong any of the three, hindi po namin malalaman. Mr. Salvosa, kasasabi nga lang kanina Mr. Samson na hanggang ngayon, naka-second interview na siya, o hindi na siya binalikan. At yung 50% requirement na i-absorb yung mga Pagcor employees nung na-privatize na casino, eh hindi na susunod. Mr. Ang Chair. gusto ko mangyari, 100% dapat i-absorb. And I understand na yung owners may karapatan na mag-hire ng kanyang mga tao. Siguro sa management, okay yan. Gusto maglagay ng mga manager niya, mga VP niya, karapatan yon. Pero dapat yung mga Pagcor employees na matagal na sa work sa casino, meron silang security of tenure, respetuhin yon. Mr. Chair, kaya po hindi na-abot yung 50%, ay kakaunti ang nag-apply sa MSP. It's not the fault of MSP. Mr. Samson, kukunti lang daw nag-apply sa inyo. Yun nga po yung problema, Senator Raffy. Kaya po kasi konti ang nag-a-apply is hindi naman po ina-absorb yung employees. Ino-offeran po sila ng mas mababa dun sa tinatanggap nila. For example po, ang common salary po halimbawa ng isang empleyado or ang common income po, wag na salary, income po para makatotohanan. Halimbawa is 20,000. Ang in-offer lang po ni MSPI is 10,000. Ay, gaguha, lokohan So yun. ang layo po ng diferensya, Mr. Kahit na sino tatanggi. Yes po. Kaya Kaya po kumikita ko karamihan- ng 20,000 noon, dididimot mo ako. Tagal-tagal ko na sa Pagcor, magdidimot ako 10,000 na lang. Hindi ako papayag. Kaya pala, hindi na nangyari yung kagustuhan nila na 100% absorb. Kayo, 50% nga, hindi nyo na kaya. At saka, Senator Raffy, correct ko lang din po yung mga sinabi ni attorney kanina. Sabi po niya, nagsimula daw po yung information drive nila during the town hall. Correct ko lang po yun, hindi po totoo yun. Kasi po,
So, ibig sabihin, sinungaling to? Yes po. Yes po. Eh, sinungaling ka pala, Yes Attorney po. Salvosa. Kasi po, simula pa lang po nung briefing, bago pa po magkaroon ng town hall, kinokondisyon na po nila kami na magpa-privatize kami. So, as early as So, May, the town hall meeting happened or it did not happen? the town hall meeting happened, sir. Pero, It happened. again, prior to that po, kinokondisyon na nga po nila kami. Wala pa pong ano. Tsaka, sir, wala po silang nilabas na black and white. Puro po yan, verbal lang. Doon sa town hall meeting, meron ba yung exchanges of discussion, Sir, debates? eto po. Meron po kami exchanges of discussion. Hiningan po namin sila ng minutes of the meeting. Hiningan po namin sila ng mga requirements, yung mga PL, MOA. Up to now po, hindi pa po nila nire-release sa amin yun. Okay, so pinayagan ho ba kayo doon sa town hall meeting na magtanong? Yes, sir. At sinagot nila? Di po nila sinagot direkta. Kasi nga po, hindi daw po sila lawyer or ano. So, may hindi mga kayo ganun pong satisfied? Hindi po, sir. Hindi po talaga. So, Your bali Honor, useless po yung town hall meeting na yun, Attorney Salvosa. Your Honor, please, the whole board and the chairman was in the town hall meeting. It was the chairman who was presiding in the town hall meeting. I was there, Your Honor. I was answering questions of the employees. The HR was there. The licensing was there. So, I don't know why hindi raw sila pinayagang Mr. Samson? Sir, tulad niyan, sir. Nandun po siya. Kung maalala po niya, tinanong po siya ng isang pit supervisor namin during the start of the session of the town hall. Tinanong po siya directly, can you assure us na magkakaroon kami ng security of tenure? You can ask him ano pong sinagot niya nun. Ano pong sinagot niyo, Attorney? Ang sabi ko, Your Honor, merong trabaho para sa kanila. Hindi nga, can you assure? Ang tanong, dapat yes or no? Yun lang po ang sabi ko. Because I cannot, siyempre mag-a-apply sila, Your Honor. Hindi ko sasabihin na desisyon ng isang kumpanya. Pero dapat i-guarantee nyo, Mr. Salvosa, kayo yung PAGCOR eh. Kasi kung ayaw nyo bigyan ng license yung nag-a-apply para ng casino, na private franchise or franchise, magkaroon ng private franchise sa casino, pag hindi yung ginawa, walang magagawa yun. Yes, So Mr. it's Chair. you call the shots. Pwede yung sabihin, sige, bago namin kayo aprobahan, kailangan i-absorb nyo certain numbers of employees. Yes, Mr. Pwede yung Chair. ilagay doon sa kontrata. Kasama ho At yun sa walang, usapan. walang magagawa itong mga gustong mag-apply ng casino. Yes, Mr. Magkaroon Chair, ng but- casino. Yun nga, we still give the new licensee the discretion to choose kung sino ang kanilang empleyadong i-hire. We cannot force them to do that. Nobody, I think, could force them to do that. No, sir. I beg to disagree. These people na matagal ang tatrabaho sa PAGCOR, as long as wala silang problema wala silang administrative case, at okay yung kanilang record, for me, dapat i-absorb sila 100%. Maliban na lang doon sa may mga pagkakasala, maliban doon sa mga tamad, siyempre may mga, annual review, di ba, yung mga employee, then ibibigay yun sa bagong gusto mag-apply para maging licensing, casino license sa PAGCOR, tingnan niya. Okay? Yung mga may record, wag niya i-absorb, pero yung walang mga record, malinis, at 100% rate, kailangan ma-absorb yun. Pwede yung ilagay yun sa kontrata nyo. Walang magagawa yung gustong mag-apply ng license. Walang magagawa. Yes, Mr. Chair. Nakalagay naman na, nandun naman sa ano yun, talagang mag-absorb sila. Now, as to the one issue na mabliit daw yung sahod, well, Mr. Chair, PAGCOR has been there for 40 years. Siyempre, through the years, tumataas yung benefits namin. Comparing them to essentially a startup. Siyempre, yung parang bata yan, gumagapang pala ngayon, Your Honor, yung kumpanya. Actually, that is what happened with the Entertainment City. Noong magbubukas ng Entertainment City, naglipatan yung mga taga-PAGCOR. There was they did not take any mas malaking sahod. But they took the opportunity to be the pioneers of that operation. So, yun lang po. Yung sinasabi niyo po, Mr. Samson, na 20,000 ang kinikita niyo. Ano to? Plus tip? Sweldo? and Sir, tip? ano lang po yung hypothetical po, sir. Hindi niyo binibilang dito yung tip. Hindi po namin, kumbaga, Yung in-explain sweldo ko lang. lang po sa inyo yung difference. Hindi po yung exact figures kasi iba-iba po. Okay, yun. sige. Alam ba, sa isang regular na casino employee, nagsisweldo ng 20,000? Bali sir, ako po, kasi napag-iwanan po yung sahod ko eh. Ang basic salary ko po is 10,598.98. 10,500. 10,598.98 po. Ganun po kababa. Wala sa minimum yan. Yes, sir. Yun At po ang kinikita ng PAGCOR, bilyones, tapos below minimum. Talo ka pa ng security guard. Yes, sir. Mas malaki pang sweldo ko sa kasambahay ko Yes, sir. at driver ko.
Mr. Chair. Ba't ganun? 10,500? Mr. Chair, that is the basic salary. But, as I said, through the years, may mga benefits na binibigay ang PAGCOR. Ano po yung mga benefits, sir? Magkano ho ang apps niya? Nadodoble ho yan eh. Because merong nanggagaling sa Provident Fund. Merong healthcare. Merong, Ito yung concern ko po sa take-home pay. yung take-home pay ko kasi, yun nga ho, doble Kahit yun. pa sabihin natin sa tagtarin mo ng benefits, health benefits and all, pero pag uwi niya ng bahay niya, 10,500 ang tatanggap niya sa isang buwan, kulang po yun. Mr. Chair, Sa isang pamilya na dalawang anak. Mr. Chair, ang sabi ko nga ho, doble yun. Because of that release dun sa Provident. Magkano po magkano take-home pay niyo po? Sir, una po muna. Magkano po yung regular? Ano po yung magsasabi kasi matagal na po ako sa PAGCOR since 1986. Ang basic salary ko is 15,500. Mayroon din akong allowance lang. Kasi hindi mo naman pwede makompute yung allowance sa retirement pay. Sandali po, sir, 15,500 lang sweldo niya at ilang taon na kayo sa PAGCOR? 37 years. Sa 37 years, hanggang ngayon, 15,700 lang sweldo niya. Wala pa sa minimum. Again, Mr. Chair, that is the basic. Regardless, sir. No. No. Basic is basic. Sige, naintindihan ko ang basic. Pero dapat, ang basic pay niya, dahil 37 years na siya sa PAGCOR, hindi na dapat 15,700. Your Honor, that was the way it was structured by previous administrations na... Well, then sa baguhin Provident- natin itong structure ninyo. Yes, Mr. Chair, but we are, because there is the GCG law since 2010, hindi ho namin mabago. We are just now applying for the CPCS. Pag nabago ho po yung CPCS, doon po lataas yung basic. But we have to go through that process, Mr. Chair. Yung mga matataas na opisyal sa PAGCOR, nagsiyaman na naging bilyonaryo na, alam niyo naman yan eh. Samantala itong mga empleyado, yung nagpapakanda ko ba, meron kayong mga empleyado, mga boss niyo dyan, pag lumabas sa kalye, 10 caravan na bodyguards. Bakit magbabodyguard pag karami-rami? Takot ba siya na, dahil kumikita ng limpak-limpak sa lapi, samantala yung mga tao niya, barya-baryang kinikita. Ang naging problema namin since 2010, Your Honor, yung pong CPCS. No, sir. Well, we have to revisit that CPS law kung batas ba yan para magkaroon ng adjustment at ito mga employees nyo sa PAGCOR na pagkatagal-tagal, 37 years, 15,000 pa lang, Senator Coco. I'd like to acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel. 15,700, you said? 15,500 po. 15,500, Senator Coco. 37 years. 37 years. Yung kanyang basic pay. Hindi makatarungan yan. Sabi mo, meron batas. Well, I'd like to see that law and we'll revisit that and change that. Amend that. Para pumantay sa industry standard yung kanilang sweldo. Yes, sir. Mr. Tungkol Alfred. po sa sinasabi niyan CPCS na ginagawa sa ngayon, since naglalabas si President Rodrigo Duterte ng Executive Order 150 ng 2021, October. Pero ang nagtatanong po ako sa GCG, bakit hanggang ngayon hindi pa napapatupad sa amin ng CPCS? Samantalang kami na lang ata ang GOCC na hindi nabibigyan ng ATI o ng CPCS authority to implement. Ang sabi po sa akin ng taga GCG, dinidribble daw po ng PAGCOR para hindi matuloy ang CPCS. Ayan. Bakit nyo dinidribble, Mr. Chair, Salvosa? hindi ho totoo dinidribble namin. Actually, minamadali ho yan. Kung minamadali, sana wala na sila dito ngayon. Hindi sila magreklamo. Actually ho, hindi ko alam kung sino nagsabi sa kanyang dinidribble ng PAGCOR. Sino nagsabi sa inyo na dinidribble ng PAGCOR? Ang head executive assistant po ni dating chairman ng GCG, ni Commissioner Quiros, Justice Quiros. Ang nagsabi po sa akin, si Attorney Ramos Reyes, na kung nagpapasa po sila, pero kulang. Anin mo yung kulang kung hindi naman ma-aproban. So ang tingin po ni Attorney Ramos, dinidribble. Kasi kung kinukumpleto nila ang pagpasa ng mga papel, automatic ma-aproban po. Attorney Salvosa. Your Honor, please. I think that if that is the perception of the person, it's not reflective of the position of the agency. Sir, yung sinasabi mo, it's that the perception, para sa akin, hindi mahalaga yon. Mahalaga rito na meron silang mga sinasabi, supported by facts, na 37 years na sila, 15,500 pa lamang ang kanyang basic. Ikaw, Mr. Samson, ilang taong ka na?
sa PAGCOR? Sir, by April 16 po, I will turn 12 years na po sa organization. Ito naman, 12 years na, ang basic salary niya, 10,500 pesos. Mas malaki pang sweldo ng kasambahay ko. Actually nga ho, Mas sir, malaki pang basic na sweldo ng kasambahay ko sa 10,500. Ito'y 12 years na sa inyo. At kumikita ang PAGCOR ng bilyones. actually ho, sir, yun nga po ang sinasabi ko. That is how the benefits package and the compensation package. Nasa batas ba yan? Hindi po, kasi before the GCG, Hindi nga, nasa no, batas ba yan? So, sa PAGCOR lang na ano yan? noon po kasi ang No, before, ang tanongin ko, wala sa batas. Your Honor. So, kayo lang gumawa-gawa. Your Honor, ng pata- no, yes or no lang. Kayo nasa lang batas po, Your Honor. Na anong klase, anong Doon batas? po sa charter ng PAGCOR may nakalagay pong provision that personnel policies of PAGCOR shall be governed by the board. Governed by the board. So, kung ganon, governed by the board, kayo dyan sa board, sabihin nyo kung magkano yung dapat maging basic nila, that should be up to the market standard. Industry standard. Wala sa industry standard to. 37 years, 15,500 pa lang yung kanyang basic. 12 years, 10,500 yung kanyang basic. Kayo lang pala dyan sa board ang gumagawa ng patakaran. Your So Honor, baguhin yung patakaran. Sino ba yung mga nasa board? Ah. Magkano ba sweldo ng board? Ikaw, member ka ng board. hindi po. Magkano sweldo ng board? Isang member, magbigay ka ng example. Wala akong sweldo, allowance lang po. Magkano allowance per meeting? Kasi alam ko, per board meeting, magkano? Hindi ko po alam, Your Honor. No, imposible. Miss Sharon Quintanilla, magkano? Huwag ka magsinungaling dito. Tumas ka kayo, tumayo kayo, magkano kayo? Ipaut na ito. Tumatagap.